Tangherong sumisira sa lock ng pinto sa labas. Dali-dali niyang tinanong ang secret code para mabuksan ang pinto. Anong bagay ang kabayo pero hindi mo pwedeng sakyan? Pero sa sumunod na sandali biglang umikot ang door lock. Kasunod nito sinira ng isang lalaki ang pinto at pumasok. Habang naririnig ang malakas na labanan sa labas, si Zian ay napaatras sa sobrang takot. Nang biglang tumigil ang ingay ng labanan, isa pang lalaki ang pumasok sa kwarto. Ang lalaking dumating ay isang pipi, pero isinulat niya sa cellphone ang tamang secret code. Nagpakilala rin siyang kaibigan ng tito niya. Akmang magsasalita na sana ang babae, pero may isa pang grupo ng mga killer na dumating. Para protektahan ng babae, ikinulong siya ng lalaki sa isang silid. At siya naman ang naiwan sa labas para harapin ang mga kalaban. Nang unti-unting tumahimik ang labanan sa labas, si Zian na puno ng pagtataka at takot, ay dahan-daang sumilip sa siwang ng pinto, at nakita ang pipi na tiyuhin na tumulong sa kanya kanina. Sa sobrang takot dali-dali niyang isinara ng mahigpit ang pinto, pero dahil sa ginawa niya nalaman tuloy kung nasaan siya. Sigurado ka bang nandito siya? Nakita kong may nagsara ng pinto. Agad napansin ng killer ang gumagalaw na kurtina. Pag-angat niya sa kurtina, nakita niya si Zian na nakabitin sa tubo hindi makagalaw. Ikaw nga talaga ang pamangkin ni Jing Jinwan. Ining mapapahamak ka kung mahuhulog ka dyan. Baka mamatay ka o mabaldado habang buhay. Huwag ganyan, halika rito. Sige na, dali na. Diyos ko po. Sa kabutihang palad, may kung sinong nagtapon ng sofa sa ibaba. Agad na bumitaw si Zian at bumagsak sa sofa. Dahil doon ay nakaligtas siya sa kapahamakan. Talagang nasa dugo niyo yan ano? Mabilis siyang tumayo, at tumakbo ng buong bilis papunta sa lugar na maraming tao. Walang tigil sa paghabol ang mga killer sa likuran niya. Hanggang sa maglapitan ang mga residente sa lugar. Sakalang pansamantalang tumigil ang mga killer. Mukhang magkakaproblema tayo rito, dahil sa tinamong sugat isinugod si Jian sa ospital para gamutin. Mabuti na lang at naidala siya agad kaya hindi nanganganib ang kanyang buhay. Pero ang hindi niya alam hindi pa pala tapos ang panganib. Nang gabing iyon sinundan siya ng killer hanggang sa ospital. Dahan-daang binuksan ng killer ang pinto ng kwarto ni Jian. Nilagyan niya ng silencer ang kanyang baril handang tapusin na ang lahat. Pero pag-angat niya ng kumot, natuklasan niyang wala na si Jian. Iyon pala naramdaman na ni Jian ang panganib. Kaya maaga siyang tumakas mula sa kwarto. Nang makarinig siya ng mabilis na mga yapak sa kanyang likuran. Sa kanyang pagpanik napilitan si Jian na magtago sa morgue. At basta na lang siyang pumili ng isang cabinet para pagtaguan. Pero pagdating ng killer, natuklasan ni Jian na ang katabi pala niya ay ang sarili niyang ina. Lumalabas na ang misyon pala ng killer ay ubusin ang buong pamilya nila. At sa ngayon tanging si Jian at ang kanyang tiyuhin na lang ang natitirang buhay. Tiningnan niya ang numerong nakalagay sa cabinet ng morgue. Mabilis niyang nahanap ang pinagtataguan ni Jian. Pero kung kailan bubuksan na sana ang pinto ng cabinet, biglang sumulpot sa likuran niya ang kasabwat ng killer. Anong ginagawa mo? Di ba sabi ko maghintay ka lang ng utos? Sa loob ng cabinet mahigpit na niyakap ni Jian ang bangkay ng kanyang ina. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot at bighati. Hindi nagtagal na wala na siya ng malay. Hindi malaman kung gaano katagal ang lumipas. Muling bumukas ang pinto ng cabinet. Pabuti na lang ang dumating ay ang kanyang tiyuhin na si Jong Jinman. Habang nakatingin kay Jian na nakapulupot sa yakap ng kanyang ina, nakaramdam si Jong Jinman ng matinding pagsisisi at paninisi sa sarili. Alam niya na ang nakaraan niya ang nagdala ng kapahamakan sa kanyang pamilya. Pero malinaw sa kanya na hindi pa tapos ang pagtugis sa kanila. Sa ngayon ang pinakamahalaga ay ang maprotektahan si Jian. Kaya't pinigilan ni Jong Jinman ang kanyang kalungkutan. At mabilis na dinala paalis si Jian na walang malay. Para makaiwas sa walang katapusang pagtugis. Dinala ni Jong Jinman si Jian sa isang lumang bahay sa liblib na kabundukan. Malayo sa ingay ng magulong syudad. Makinig kang mabuti Jong Jian. Hindi ako ang nanay at tatay mo. At hinding-hindi ko sila kayang palitan. Kaya naman, ang mga bagay na kayang gawin ng mga magulang mo para sa iyo. Hindi ko kayang gawin para sa iyo. Lumaki si Jian sa isang payapang kapaligiran. Akala niya ay magpapatuloy ang kapayapaang ito. Ngunit isang araw biglang natanggap ni Jian ang balita ng pagkamatay ng kanyang tiyuhin. Ginoong Jong Jinman. Pumanaw na. Ang resulta ng investigasyon ng pulisya ito raw ay suicide. Di ba't kadalasang naglalaslas ng pulso ang mga nagpapakamatay? Mag-isa tapos hihiway ng sariling leeg na ganito. Oo, tulad ng sinabi ninyo. Inimbestigahan din namin ang posibilidad ng homicide dahil sa sugat na yan.
Pero sa loob ng isang linggo ang mga CCTV malapit sa bahay niya ay walang nahagip na kahit sino. Hindi talaga naniniwala si Gian sa konklusyong ito. Lalo na noong nasa libing siya. Nakakita siya ng dalawang estranghero na seryoso ang mga mukha. Mas lalo siyang nakumbinsi sa kanyang mga hinala. Ang pagpatay na naantala ng 20 taon. Sa wakas ay dumating na rin. Pagkatapos ng libing, biglang may natanggap na text message ang cellphone ng tiyuhin niya. Nakasaad sa mensahe na naideposito na ang 70 milyong won. At minamadali na rin ang kausap na ipadala ang order. Ang akala ni Gian ay nasa negosyo lang ng tubo ang kanyang tiyuhin. Imposibleng magkaroon ng ganito kalaking order pagkatapos. Habang nakatingin sa napakalaking halaga sa screen. Hindi makapaniwala si Gian. Agad niyang tinawag ang kapitbahay na si Jongmin para tingnan ito. Alam nilang dalawa, na imposibleng kumita ng ganito kalaking pera sa pagbebenta ng tubo. Kaya agad nilang sinuri ang mga order sa website na pinapatakbo ng tiyuhin niya. Gamit ang kanyang kaalaman sa teknolohiya. Naghinala si Jongmin na ang website ng tubo ay isang redirect page lang. Matapos ang masusing pagsusuri, sa wakas ay nahanap na niya ang totoong pangalan ng nakatagong website. Shopping center. At pagbukas ng website, ang laman pala nito ay iba't ibang uri ng mga armas. Mukhang website ito na nagbebenta ng mga armas. Mga armas. Nagbebenta siya ng mga ganitong bagay. Tuluyang natulala si Gian, hindi siya makapaniwala na ang tiyuhin na kasama niya sa araw-araw ay isa palang taga-benta ng armas. Habang tulala pa rin si Gian sa kanyang nalaman, biglang may lumitaw na mensahe sa website. Nagtanong ang isang kliyente kung kailan ipapadala ang order. Ayaw ni Gian na masangkot sa gulo. Agad siyang nag-reply na malapit nang magsara ang website. Tiniyak din niyang i-refund niya agad ang bayad. Kaya patay na ba si Jong Jinman? Kung ganun mamamatay ka na rin ngayon, Jong Jian. Hindi pala mga armas ang target ng kalaban, kundi siya mismo. Nagmamadaling binunot ni Jongmin ang saksakan nang makita niya ito. Nagsuggest pa siyang tumawag agad ng pulis. Pero kasasabi lang niya noon biglang may nag-doorbell. Isang babaeng may matingkad na lipstick ang nasa labas. Nagpakilala siyang Chinese tutor ni Jong Jinman. Hindi alam ni Gian kung paano tutugon. Nakatanggap na naman ng text message ang cellphone ng tiyuhin niya. Huwag kang magpapatay sa iba. Ako mismo ang pupunta dyan para patayin ka, Gian. Agad napansin ni Gian na may mali sa babae. Kinwestiyon niya kung kilala ba talaga nito ang tiyuhin niya. Laging sinasabi ng tiyuhin mo na matalino ka at maganda. Hindi ako matalino at hindi rin ako maganda. At imposibleng sabihin yun ng tiyuhin ko. Kilala mo ba talaga ang tiyuhin ko? Sige, tatawagan ko na lang ulit ang tiyuhin mo at babalik na lang ako sa susunod. Nakitang nabisto ang kanyang kasinungalingan. Sumuko muna ang babae at umalis. Hindi mapanatag si Gian kaya tiningnan niya itong papalayo. At doon may bagong nadiskubre si Jongmin. Ang shopping mall pala ng tiyuhin niya ay may mahigpit na sistema ng ranggo. Bawat kliyente ay binibigyan ng iba't ibang kulay ng code. Maaari ka lang bumili ng mga bagay na sakop ng iyong code. Ang red code ay para sa mga killer. Binibigyan sila ng website ng iba't ibang uri ng nakamamatay na armas. Ang purple code ay para sa mga especially iya. Pangunahing binibenta rito ang impormasyon at mga gamit sa pag-espya. Ang yellow code ay para sa mga cleaner. Nakakakuha sila ng mga serbisyo para sirain ang ebidensya at makatakas sa parusa. At ang pinaka-espesyal ay ang green code. Green. Oo, mukhang iba ito sa ibang mga code. Wala itong sariling kategorya sa mga tumutulong sa murder website para makuha ang code. Hinding-hindi pwedeng atakihin ang green code. Sakaling may lumabag dito at atakihin ang green code, lahat ng makakakuha ng code ay kailangang protektahan ng green code sa abot ng kanilang makakaya. Kaya sino ang green code? Ang operator na tumulong sa mga pagpatay. Ang tiyuhin mo si Jong Jinman. At saka, green code, Jong Jinman Jong Jian. Jong Jian. Hindi pa man lubusang naiintindihan ni Jian ang nakakagulat na balita. Isang malakas na pagsabog ang biglang umalingaw-ngaw sa labas. Nagmamadaling tumakbo palabas ang dalawa para tingnan. Nakita nilang durog na ang bakod sa hardin. Kasunod nito isang armadong drone ang lumitaw sa himpapawid. Walang sabi-sabing pinagbabaril nito ang bahay. Mabuti na lang at bulletproof ang salamin ng mga bintana, kaya hindi ito tinablen. Jongmin, lumabas muna tayo sa likod na pinto. Walang pag-aalinlangan hinayla ni Jian si Jongmin para tumakas. Ngunit pagtingala niya may isa pang drone. Mabuti na lang at mabilis niyang naisara ang pinto. Doon niya nalaman na pati pala ang pinto ay gawa sa bulletproof na material. Ano ito?
Bulletproof ito. Akala nila'y ligtas na sila pansamantala pero sa sumunod na sandali, nagsimula ng magpakawala ng mga pampasabog ang drone. Mabilis na nabasag ang bulletproof na salamin. Nang makita ito ni Jian, tumakbo siya agad na huli naman ng kaunti si Jongmin. Muntik na siyang tamaan ng mga bala pero mabuti na lang at ginawa niya ang lahat. Gumulong at gumapang siya papasok sa isang bakal na kabinet sa loob ng kwarto. Pinagbabaril naman ng drone ang bakal na kabinet. Nang makitang hindi ito tinatablan, muli itong nagpakawala ng pampasabog. Naging sobrang delikado ng sitwasyon. Jongmin, yumuko ka. Pero sa pagkakataong ito, walang epekto ang tirador. Walang kahit isang galaw ang drone. At walang tigil pa rin itong nagpapaputok sa kanila. Nagtago na lang sila sa likod ng bakal na pinto at nagtiis. Nang makitang hindi pa rin sila matamaan, huling nagpasabog ang drone. Habang nasa bingit ng kamatayan sina Jian at Jongmin, at iniisip na katapusan na nila, biglang bumalik ang babaeng nagpakilalang Chinese tutor kanina. Leche. Sa dami ng nangyari, kumuha siya ng isang electromagnetic countergun mula sa kotse. Itinutok niya ito sa drone at kinalabit ang gatilyo. Sa isang iglap bumagsak ang drone. Nagulantang sina Jian at Jongmin sa kanilang nakita. Pinilit ni Jongmin na labanan ang takot at sinubukang tumakas. Pero mabilis siyang napasuko ng babae. Inilabas ng babae ang relos na nasa kanyang pulso. At iniskan ang pulso ni Jongmin. Nang makita sa screen na wala siyang anumang code, diretso niyang tinurukan si Jongmin ng pampatulog. Agad namang nawala ng malay si Jongmin. Habang pinapanood ang lahat, muling itinaas ni Jian ang kanyang tirador. Para labanan ng babae. Papatayin mo ba kami? Mapang ismed na tumingin ang babae. Sabay nisi ng mapang asar. Subalit hindi niya inaasahan na Sumunod na segundo tatamaan siya ng batong pinakawalan ni Jian. Nasugatan ang kanyang mukha. Sinamantala ni Jian ang pagkakataon para sumugod. Pero napakalaki ng agwat ng lakas nilang dalawa. Sa ilang sagupaan lang, madaling naibagsak ng babae si Jian sa lupa. Muling kinuha ng babae ang kanyang relo at iniskan si Jian. Nang makita niya ang kulay berdeng code sa screen, sa wakas ay napangiti rin ang babae. Padalos-dalos ka kung kumilos ka baligtaran ng tito mo. Gaya ng tito mo, mas mabuting mag-isip ka muna bago ka kumilos. Akmang ipapaliwanag na sana ng babae ang kanyang pakay kay Jian. Nang biglang kinalabit ng isang sniper mula sa layong 1 kilometro ang gatilyo. Humagibis ang bala sa kanilang tabi. Agad na sinipa ng babae si Jian patungo sa isang ligtas na lugar. Habang siya naman ay mabilis na nagtago sa kabilang panig kung saan hindi siya abot ng putok.